Meron po akong pinsan na si Michelle. 23 taong gulang siya nung nangyari ito. Taga Mindanao nga po pala kami. Nagtrabaho si Michelle sa isang karatig probinsya. Mga 3 hanggang 4 na oras ang biyahe mula sa bayan at probinsya kung saan kami nakatira ni Michelle papunta sa pinagtatrabahuhan niya. Isang araw, bigla siyang umuwi ng bahay. Mangiyak-ngiyak siyang nagkwento na may nakilala at naging boyfriend daw siya doon sa pinagtatrabahuhan niya, pero ayaw ng pamilya ng lalaki sa kanya dahil ang lalaki ay naipagkasundo na para ikasal sa ibang babae mula sa isang angkan na taga roon din sa kanila. Labag daw sa kalooban ng lalaki na ipagkasundo siya dahil tinanggalan siya ng karapatang pumili ng taong gusto niya. Mahal daw niya ang pinsan ko at mahal nila ang isa't isa. Pero wala pa ring nagawa ang pagmamahal na iyon dahil nag-eskandalo ang nanay ng lalaki sa pinagtatrabahuhan ng pinsan ko at hindi raw titigil hanggat hindi siya umaalis sa lugar na iyon. Kaya napilitang tumigil sa trabaho ang pinsan ko at umuwi na lang. Wala ring nagawa ang lalaki sa mga nangyari. Nagbanta rin daw ang nanay ng lalaki na huwag siyang babalik doon dahil sa oras na umapak siya ulit sa lugar na iyon ay mamamatay siya. Galit na galit din ang tita ko, nanay ni Michelle. Sinabihan si Michelle na kalimutan na ang lalaking iyon, ibaling na lang sa iba ang atensyon at dito na lang sa amin maghanap ng trabaho. Maglilimang araw pa lang yata noon si Michelle sa amin, bigla na naman siyang umalis. Hindi daw niya kayang kalimutan ang lalaki at pupuntahan daw niya ito. Pinigilan siya ni tita at tito, pero mas nangibabaw ang pagmamahal niya sa lalaki. Umaga siya umalis, tapos mga bandang hapon may tumawag kay tita gamit ang number ni Michelle. Nang sinagot ni tita, ang boyfriend ni Michelle ang nagsalita, nasa ospital daw si Michelle. Dali-dali silang bumiyahe para puntahan ito at nadatnan nila si Michelle na nakahiga sa kama na parang pagod na pagod at tuyong-tuyo ang balat. Tinanong ni tita ang lalaki kung ano ang nangyari. Sabi ng lalaki, susunduin daw sana niya si Michelle sa terminal ng bus dahil nagsabi ito na luluwas siya para magkita sila. Ngunit pagdating niya sa terminal ay nakahiga na si Michelle sa mga upuan at pinapaypayan ng ibang pasahero. Bigla daw hinimatay si Michelle pagbaba ng bus. Tinanong ng tita ko ang doktor kung ano ba ang sakit ni Michelle. Pero wala daw makita ang doktor na sakit kaya hindi malaman ang dahilan kung bakit siya nahimatay at nasa ganoong kalagayan. Inuwi nila si Michelle sa amin pero hindi na siya nakakapagsalita at puro tango na lang. Pagkakita ko kay Michelle, nagulat ako dahil ang laki ng pinayat niya na halos butot balat na lang. Tuyong-tuyo na rin ang kanyang balat at kulay ubi na ang kanyang mga labi. Hindi na tumagal si Michelle, hindi na kinaya ng katawan niya at tuluyan siyang namatay. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maisip kung paano nangyari na ganoon siya kabilis namatay. Nagkataon lang ba ito o may kinalaman kaya sa binitawang salita ng nanay ng lalaki?